Sir Doms, bilang the producer of this movie, ano po ba yung background, paano po nabuo ang project? Okay, good afternoon po sa lahat. Actually, I am actually passionate to film. During the pandemic, talagang gusto kong mag-produce ng film. Imagine, pandemic, sino kaya kung mag-produce ng film during the pandemic? So ako lang po yun. na may mga mask, may mga ganon. So, I spent almost 10 million kasi nga nag-umpisa sa unang director, pangalawang director, tatlong director, hanggang 4 na director. Yung una naming director, ang gusto ko kasing mga film na ipong-produce is yung ma-showcase yung talent, yung kung gaano kagaling ang mga Pilipino pagdating sa filmmaking, mga visual effects, mga AI, mga CGI, na gusto kong film yung sci-fi. So naghahanap ako ng director. Nung unang director namin, old school, gusto niya yung daw zombie babangon sa cementerio. Sabi ko hindi pwede, kako. And then another one, kasi sa pelikula kasi uso yung sulutan eh. Yung director naman hindi pwede, sulutan na rin sa director, magbibigyan naman sa akin ng ingest. Yung pangalawang director naman, sabi niya, CGI. Ang problema namin sa CGI, yung mga sundalo, yung puro green screen. Yung mga sundalo na naka-green, yung wala ding ulo. So we spent billions on that. So ano naman po yun? Ano naman yun? Yung pangatlo namin director naman, gumawa naman ng sariling istorya na yung mga bully, sila naman yung sila yung survivor, sila yung mga, sabi ko, mga kalaban, di ba? Yung mga, so parang, and then, nakita ko si Direk Reds na. Kasi, ang dami ko po natutunan sa industriya ng filmmaking. Una-una, yung pagkitiwala, yung trust, and then, hindi basta-basta maglabas ng pera. Kailangan po natin suriin mabuti ang mga proyekto, ng mga taong makakatulong sa atin. At the same time, dapat to align yung vision natin sa ating mga nakasalumuhan. Kaya salamat sa Lord kasi at least natuloy na yung pangarap ko na pelikula na kaya makipaglaban sa ibang bansa, like yung mga ginagamit ng bagong teknolohiya, like CGI, Artificial Intelligence, at yung mga iba't kakaibang visual effects na hindi pa napapalabas o nakikita ng mga Pilipino moviegoers. So yun po ang pangarap ko sa ating pelikulang Pilipino. Thank you, Sir Doms. Ayan, meron na tayong knowledge or idea ng kanyang backstory. And then siguro, Direk Jan, bilang co-writer din ng pelikula, tungkol saan ang pelikulang Lisik Origin Point? Ang Lisik Origin Point is tungkol sa mga estudyante, how their normal lives were disrupted. So, you can see, if you watch the movie, makikita natin yung mga interrelationships nila sa isa't isa, kung paano sila namumuhay, kung sino yung mga magkakaibigan, sino yung mga magkakagrupo. And then, doon sa story, suddenly, their world goes upside down because of an experiment done by one of their professors na nag-cause nitong outbreak na ito. So, may explore po natin sa movie yung resilience ng mga students, resilience ng friendship nila at pagtutulungan nila, at saka yung value ng loyalty. Ayun po. Okay, tanungin natin yung dalawang artista natin nandito, mga baguhan ito mga ito eh. Naging estudyante rin kayo ng school ni Sir Doms, tama ba? Yes. Pero now you're college na. So yes, we're in college po. Nag-audition ba kayo or handpicked ba kayo by our producer? Actually, producer, at first, with the help binigay ni Sir Doms sa amin, the opportunity. I praise God for them. Then, nung grade 11 namin, there was audition. Then, hinatak na ako ng classmate ko, which is, I was hesitate. Hinatak. Opo. Pero, nandun na ako on the spot. Why give a shot? Why not? Why not? So, I tried, and I read the script. So, I immersed the character as Max. And I guess, we put it off bias. Successful naman na nagustuhan na yung Direk Reds and yung Sir Doms yung pagiging character ko as Max po. Yun naman mahirap. The first step ko ba? Ano yung character ni Max? Bullying, maangas, at walang sinasanto po. Bad character yes, dito. Kontrabida po. Kontrabida, pero not bad for a first time.
Not that for first. Sige, si Nika, pakinggan natin. Nika, anong role mo dito? Paano ka napasok? Una po, may teacher po ako sa DRST nun, sa Mozon. Grade 12 na po ako nun. Nung una po talaga, hindi ko po alam, nagulat lang din po ako kasi chinat po ako ni Sir. Si Sir Tyrone po. Si Sir Tyrone po talaga humatak sa akin. Nag-chat siya sa akin. Sabi niya, Nika, kung pwede, mag-audition ka. Kasi may audition sa dito nga po sa Music Origin Point po. Nagulat ako kasi, paano niya nalaman? Hindi naman po ako nag-acting, wala naman po akong experience po. Tapos yun, nag-audition po ako online nun. Marami po kami 10 po ata nag-pass. Tapos po sila, Direct Ren, si Direct Patrick. Tapos, nagulat po ako, chinat po ako ni Sir Doms noon, na, Nika, ikaw yung napili namin. Tapos yun po, very thankful po talaga kasi yun, dahil po dito sa opportunity na to, parang dito ko naipakita yung, kumbaga, ay na-overcome yung hiya ko. Yun po. Okay, self-confidence. Okay, so first question muna kay Romel Gonzalez of PEP. I'm sorry. Ma'am, ano po ang role niyo dito, ma'am? Bilang teacher, researcher, ano po ang role niyo? Si Miss Rosemary. Dr. Spino po ang role ko dito. And I'm also the professor and researchers sa pelikula. So malaki pong, kumbaga, may markado rin po yung role mo. Yes po, kasi ako yung dahilan kung bakit merong kabul. Parang meron po ba kayo na-discover na virus? Pwede ba sabihin nyo direct? Okay Meron. naman. Hindi naman spoiler. Spoiler. Hindi naman. Kasi yun naman umikot yung kwento. So, ako hindi. Gumagawa ako ng research for the medicines kung paano masosolve yung ganitong diseases. But how, it just happened na nagkaroon ng outbreak. Siguro last question bago ko iba to sa ating mga friendship. Direct, kamusta yung mga bagong artista mo? Kasi first time daw nila, wala silang experience sa acting, mapa-theater or mapa-short film, sabak agad sa full length. I think they're being modest. Kasi medyo nahiya sila ngayon, I can see it. Pero pagdating sa acting, sobrang galing nila. So easy to direct, madaling bigyan ng direction. And they're very quick to understand the scenario or the sequences. For example, Nika. When we had that online casting, nakita namin kagad yung delivery of lines niya na talagang very emotional, very authentic. Tapos nung shoot na, sinabihan din namin siya magkakaroon siya ng, actually very natural siya sa action scene. Actually, I'm gonna spell it na, si Nika after Music Origin Point, he worked with my friend na film director and she did some action scenes as well. So very natural siya sa action. Tsaka pagdating dun sa pag-iyak, tsaka sa pag-release ng emotion, very good po siya. Si Max naman po, si Jeremiah, is very good in carrying out the personality of the character. Even though he's not really a bully in real life, carry niya eh. I mean, he was able to embody the character himself na parang, yun yung nagustuhan ko sa kanila. Talagang, ito yung character ko, ito ako, during the shoot. So, sobrang madali silang katrabaho, tsaka talagang magagaling silang acting. So, even if they say na wala silang experience, it means you guys have natural talent for it. Thank you and welcome to Showbiz. Ano masasabi mo kay Madam Rose? Sorry. Si Ma'am Smith, very good at following directions po siya. Tapos, we provided her yung script, naintindihan naman po niya na straight to the point naman po agad. Very professional po, tsaka kuha niya po yung voice nung bilang professor at scientist. Very charming po siya, as you can see kung, once we watch the movie, nakikita niyo po siya na interacting with the students, very natural po. At tsaka, yung character po niya is hindi naman po necessarily evil eh.
she's actually trying to do good. It's just that, syempre, sa mga, for example, sa mga science experiment, minsan something goes wrong. Kaya parang doon po nangyari outbreak, something went wrong with her experiment. Ayun po. Thank you, Direk. Now we have questions from the press. Romel? Yes, hello po. Siguro para kay Direk as a producer. Kasi po merong Netflix hit series yung All of Us Are Dead na kapareho po ng kinuwento niyo, may teacher na experiment, nagkaroon ng outbreak sa school. Doon niyo po ba ibinase ang pelikula? Actually, coincidences lang po yun. Yung sa All of Us Are Dead po kasi, yung teacher doon is very parang galit siya eh. Parang vengeful siya eh. His experiment is for revenge. Yung sa amin naman po is for the greater good ang plano niya. It's just went south. Tsaka, actually, I've been hearing that comparison for quite a while now, no? Kasi, I don't blame people the comparison kasi yung setting namin, tas yung story may zombies sa school. Although, talagang plano na namin siya, even before nag-pop na yung All of Us Are Dead. So talagang school ang setting namin. And besides, if you actually watch the movie, makikita niyo yung character difference. It's very different from the characters from that series po. And then kay Sir Dom, nabanggit niya nag-shoot kayo pandemic. Yes po. So, pwede niyong pakikwento yung mga hardships and difficulties na pinagdaanan ninyo dahil nga ang hirap mag-shoot ng pandemic. Okay. So, syempre po, during the pandemic kasi yung una naming director, nagbigay lang siya ng budget. And after that, na kami, locked in na kami sa isang school po dito dun sa Santa Maria, sa Bulacan. So, ang problema, may budget, pero yung pag-deliver ng pelikula, kung gaano sila creative, yun po nagka-problema. Kasi hindi nila na-supervise, basta na lang kumuha na ng pera eh. Hindi nila na-supervise na ayos. Niloko po ba kayo? Parang gano'n siguro. Ewan ko lang, mahirap kasi. So, basta lang kasi pandemic that time, para lang, siguro basta lang kumita, kapapera, kasi parang survivor of the fittest that time eh. Nawalan ng trabaho eh. So that, for me, gusto ko lang talaga magkaroon din ng trabaho, yung mga ang daming artist na walang trabaho that time. So, lahat yun, tumulong sa akin kasi gusto ko, ang title dito that time is Plandemic. Yun ang gusto kong title that time kasi parang yun ang napapanahon. Gusto ko talaga yung mga CGI, sinabi ko talaga yung sa kanya noon, yung mga CGI ang gusto ko, yung mga visual effects. Ang problema, yung talent ng artist na kulang hilaw. So, hindi lang na-deliver yung gusto ko. Na gusto kong thank God, meron akong nakilala, si Direk Kahilig, na very innovative, very creative, na swak naman sa vision ko. Kaya po, nakikita ko kami, nag-meet po kami. Yan po. Ayan, next po, meron pa. Lalo ko pong talk show ito. Bakit po zombie film ang naisipan niyang introduce? Unang-una, yun po ang gusto ng makataan, mga millennials, mga young at heart. Diba po? At saka yung mga zombies sa Pilipinas naman sa movies predictable na hindi na parang normal lang siya Unlike ito, kakaiba. Kasi gumamit kami ng mga artificial intelligence, AI, gumamit kami ng mga CGI, mga visual effects, kakaiba yung aming mga stunts na hindi pa nakikita sa mga Philippine movies. Tulad daw po ng secret. Last na lang po, Sir Dom, bakit po halos mga baguhan ang kumuha niyong cast? Unang-una po, lahat naman po tayo ay nag-umpisa sa bago. Mga malaking artist. So why not give break to our students, ordinary people like our students? I own 7 branches of schools in Bulacan. Siyempre, we will only provide one education. We want also to give opportunity to our students to enhance their skills, their talent, their acting. Yun po ang goal ng school namin. Kaya nga po nag-produce ako ng movie para rin ma-enhance or ma-improve yung kanilang skills sa pag-acting, yung kanilang talent, magiging talent. Who knows? Sa DIST, ito yung stepping stone para sa ibang paggawa ng Pilipino, kung paano kakaiba paggawa ng film. Ito yung parang
parang barometer or ito yung kanilang litmus paper, test paper para po magkaroon ng magandang film, ma-improve ang ating film industry. Who knows, ito po yung magiging hudyat ng pagbabago ng ating film industry, di ba po? So yun po ang pangarap ko. At sana po, with your help, matulungan niyo po kami. Kaya nga po, nakikusap po sa inyo, with your power, alam ko po na kaya-kaya po ng Pilipinas na magkaroon ng film na kakaiba. Yes po, congratulations. And banggitin ko lang, ang ganda ng post niyo, parang Thai film po ang pinopromote natin. Ang ganda. Thank you. Thank you po. Actually, nung dinisign ko yung poster, parang Asian horror talaga yung look na gusto namin. Okay, we have a set of questions from Kiko of Daily Tribute. Hello po. Hi, Direk. Na-mention kanina na ilang beses na yung nagpalit ng director. Yes, po. So, total bago yung story na ibinigay mo dito? The story itself, actually, it was our production manager and writer, Ma'am Chriselle, yung pinaka-original story, yung base story. So she created those characters. When I had the hand yung dun sa pelikula na, I read the script and I changed a lot of stuff as well. Dun sa mga character relationships, dun sa character hierarchy. Yung character relationships nila is, originally, yung mga characters is halos strangers lang eh. Parang nag-meet lang sila during the outbreak eh. Pero when I had hand dun sa story, sabi ko, it would be more impactful if these people already know each other. Like childhood friends, schoolmates. Kaya parang yung attachment nila dun sa isa't isa per character is very valuable. So syempre, as a filmmaker, hindi mo naman pwede sabihin, close sila, you have to show it. Yun yung tinrabaho ko. Yung ipakita sa screen yung relationship nila, paano sila mag-interact sa isa't isa at kung paano nila tratuin yung isa't isa. Kaya pinocus ko yun earlier part of the movie kasi dapat during outbreak, as an audience, dapat may pakita dun sa pinapanood mo eh. Kasi kung wala kang pakita sa character, kahit kainin ng basic yan dyan eh. Kaya, in-emphasize ko talaga yung nila, personalities at character relationships. Okay. Siguro parang na-mention na rin ata kanina na galing. Parang inspiration or the outtake from Korean movie. Paano mo yung comparison dito dun sa Korean movie? Actually, yun lang, ang similarities lang naman namin is zombies and school. Pero pagdating sa mga characters, very unique naman yung mga characters natin, very individual, very important yung individuality nila, at saka yung mga pagkakaibigan nila. It's not like All of Us Are Dead eh. Kasi sa All of Us Are Dead, very chaotic yung mga characters. Although, yeah, they do have their own stories. Pero pagdating sa mga characters ko, they do have their own stories din naman. Like, we do have our own story to tell. It's very similar setting, pero it's not the same. It is not a copycat. Maybe, not really inspired kasi I'm inspired by different kinds of movies talaga na, especially apocalyptic movie. For example, World War Z. Sa akin, parang sa akin, if we're gonna have a zombie scene, dapat intense, dapat brutal, or dapat nakakatakot. Tapos, add to that as an audience, pag pinapanood mo, syempre, for example, si Alicia, may pakika na kay Alicia kasi, I like her story. So ngayon, the more the intense the scene, the more the intense yung emotions ng mga audience kasi nakaka-relate na sila dun sa mga characters. Okay. So parang that's how I amplify the emotions sa movie. Okay. Kay Sir Dominic naman po. Sir, Valentine's Day pero po tayo mananakot. Ito na po ba yung perfect timing para ipalabas yung pelikula? Oh, yes, I think so. Kasi unang-una, mga gusto ng mga millennials, nasa loob ng sinihan, mga kabataan. Siyempre, pag natatakot sila, pwedeng lumakap sila sa partner sila. So, yun ang mga gustong-gusto ng mga kabataan na gusto na ng mga extreme. Oo, mga may gigil, di ba? So, I think ito po yun para sa mga kanila at saka sa mga young at heart na gustong-gusto ang zombie. Okay. Sir, ano lang din po, comment po kasi medyo mahal na po yung mga pelikula, panood ng sine po ngayon. Yes. Pero po kayo, patuloy na nagpo-produce ng pelikula. Yes.
Hindi po ba kayo natatakot na may, lugi, may ganun? Well, that's part of the game. Kasi kung hindi ka mo naman susubukan, di ba, hindi mo lalaman. Sabi nga, kung hindi ka magmimina, hindi ka makakakuha ng ginto. Di ba? So, kailangan ko natin doon. At sa mabuhay din ang kultura o sining ng Philippine culture. Kaya ako, nag-produce po ako ng film. Congratulations po. Hello po, congratulations po sa inyo lahat. So, kay Sir Dominic po, na-mention po kanina na gumamit po kayo ng AI sa pelikula. So, di ba syempre controversial ang AI kasi baka hindi human yung gumawa or parang mawala pa yung mga ibang creator. So, paano niyo po i-assure sa pelikulang to na kahit may AI, mararamdaman mo pa rin yung pagiging human ng pelikulang to? Okay, siguro ang gumamit ko ng pelikula yung aking director. Siguro siya po yung sasagot. Sa director. Actually, yung AI naman, hindi naman siya very extensive, no? We just use the help of AI to make a better quality film. Kasi the whole movie is very human itself. Besides, for me, I've been following the AI trend as well. So, parang for me, creating AI films right now, like from AI itself, is not very usable. So, it still has human element to it na you could use para lang to enhance, but not to create. Parang ganun for me. That's for me AI is. So, follow ko lang po, kasi di ba po, ang dami na pong zombie films ngayon. So, paano po natin ma-assure na kakaiba po ito at yung mga tao, manonood pa rin ang pelikula po? Yung film kasi natin very exciting talaga. Ngayon sa akin ako, I'm very confident na if the people will give it a chance para panoorin, they will definitely enjoy it and they will definitely want more. Kasi our scenes are very emotional. Hindi lang siya yung emotional na mababaw na basta-basta lang. Iyak lang kasi iyak. Pero yun sa amin, emotional na, ma-action pa, tapos intense pa. So, parang iba-ibang emotion talaga yung mararamdaman mo dun sa pelikula eh. So, parang tapos pag, let's say, napanood na nila, pag well-invested na sila, mararamdaman mo, you will try to think, ano ba yung nangyari sunod, what happened next, you will feel the anticipation for possible sequel. So sa actors naman po, kasi di ba minsan pag nag-shooting sa school, medyo nakakatakot. So meron kayo mga experiences na parang feel nyo minubulto kayo or parang may zombie na dumadating? Ay, ako, for me po, wala po talaga. May sarili po akong mundo nun. Yung mga, kasi first time ko rin po na nandun na po talaga akong friends. May sarili po talaga akong mundo. Wala rin akong nararamdaman na kakaiba sa school. For me po, there is an instance po na sa Berlin campus na medyo may negative vibes na naramdaman ko rin eh. At tinawagan din ako ng mga staff or direct na ipag-bring namin na kasi it's a bad omen na may kaya sabi sa Jen, pag-bring natin. Kasi ako yung religious boy doon na nung time na yun eh, nung kami na yun. At to be honest, talaga negative vibes yung basement na yung Berlin campus. So, pag-pray natin ko yung pastor natin, uy, wag! Hindi ako. So, basically, pinipray namin. And after that, nawala din yung mga negative vibes during that film set. Kay Professor naman po. Sa akin naman wala. It just happened na pagka nagbigay sa akin si Derek na ito, gawin mo, just a natural way. Kasi nga, nagtuturo naman ako sa DISD, parang natural ako. Congratulations po sa inyo lahat. Thank you.